Update lang. Ito yung kabuuan ng... Ang batong marka na ito ay napabilang sa 12 animals zodiac signs ng Japan, ang tinatawag na the Hatsuji o the sheep. Sa hindi pa nakakaalam lalo na sa mga baguhang treasure hunters na nagsisimula pa lang sa ganitong larangan, isa ang mga animals zodiac signs ng Japan, ang ginamit ng mga Japanese Imperial Army, bilang isa sa mahalagang palatandaan sa kanilang ibinaon na mga mahalagang bagay dito sa ating bansa. Katulad lamang ng batong ito, na inukit nila upang maging kahawig sa hugis ng Hatsuji o ship marker. Pagdating naman sa mga palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army na may kinalaman sa 12 animal Japanese zodiac, ito ay maaaring nagpapahiwatig sa buwan ng pagbaon, at compass orientation, at ginamit nila ito bilang given or lock marker sa kanilang treasure burial layout sa isang lugar na pinagbaunan ng mga nakatagong deposito. Bato. Ayan yung slice. Para sa karagdagang palatandaan na nakaukit sa naturang bato, makikita natin ang markang slash sa gitnang bahagi nito. Pagdating sa mga markang may kinalaman sa slash, ito ay may iba't ibang interpretasyon at kahulugan, at ang pagiging akma sa tamang kahulugan ng isang slash na palatandaan, ay nakadepende sa kung paano nakaukit ang isang slash na marka. Sa katunayan, ang isang slash na palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army sa pagmamarka, ay merong dalawang klase ng pagkakaukit. Sa pinakaunang halimbawa ng slash na marka ay tulad nito. Ito ay isang slash na ukit na gawa ng mga JIA, ngunit ang pagkakaukit ng naturang slash, ay sa isang side lang at hindi ito tagas sa ilalim o sa kabilang portion ng bato. Ang ganitong uri ng slash, base sa aking sariling karanasan at kaalaman, ay meron itong 4 na kahulugan, at ang pagiging akma ng bawat kahulugan nito ay nakadepende sa posisyon ng mga karagdagang palatandaan sa paligid ng naturang marka. Sa pinakaunang kahulugan, ito ay nangangahulugan ng in front, na ibig sabihin sa harapan ng batong ito na may nakaukit na slash, ang mismong digging spot o opening na dapat mong hukayin. Sa ikalawang kahulugan, maaaring ito ay nangangahulugan ng ichi na kanji word na ibig sabihin ay one, at ang one na pinapahiwatig nito, ay pwede itong tumutukoy sa distance, at pwede rin itong tumutukoy sa isang box na deposito. Sa ikatlong kahulugan, ito naman ay nagpapahiwatig sa kahulugan na wood, or tree. Sa panghuli at pang-4 na interpretasyon, ito naman ay nagsasaad sa cardinal directions na east at southeast. Ngunit sa sitwasyon na ito ang makikita nating slash na nakaukit sa naturang bato ay isang tagusan na slash, isang slash na tagas hanggang sa ilalim ng bato ang pagkakahiwa. Ang ganitong uri ng slash ay merong dalawang kahulugan at interpretasyon. Sa pinakaunang kahulugan nito ay nagpapahiwatig ng under or below, na ibig sabihin sa ilalim ng batong ito na may nakaukit na slash na tagusan ang tamang digging spot o opening na dapat mong hukayin. Sa ikalawang interpretasyon nito naman ay nagpapahiwatig ng divide, ibig sabihin maaring merong separated treasure deposit na nakabaon sa naturang lugar. Bilang patunay na ang ukit na slash na ito ay nagpapahiwatig sa kahulugan na under or below, makikita natin ang karagdagang palatandaan na isang kanji word na Neo na nakaukit sa kaliwang bahagi ng naturang bato. Ang kanji word na Neo na may English translation na enter, ay merong mataas na dulo na direkta naman nagtuturo sa kinalalagyan ng slash na marka, na pagsama-samahin natin ang dalawang kahulugan makakabuo ka ng kompletong kahulugan na enter here, at bilang patunay na tama ang nasabing kahulugan, makikita natin sa bahaging ibaba ng naturang slash na palatandaan, ang isang arrowhead na direktang nagtuturo sa ibabang bahagi ng nasabing batong marka. Yeah. Tapos yung may butas na yun, nakakuha ko ng violet na bato dyan, pero halatang masa. Tapos, ito, tatanggal. Ayan. Makikita natin na ang markang ukit na New ay isang puzzle-type marker. At pagdating sa mga markang palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army na may kinalaman sa isang puzzle-type marker, ito ay nagpapahiwatig sa mga sikretong kahulugan na dapat mong maunawaan at maintindihan. Kadalasan ito ay nagbibigay gabay sa lugar na kinalalagyan o pinagbaunan ng mga mahalagang bagay, ngunit may mga pagkakataon rin na ito ay nagbibigay babala sa nakaambang na panganib, katulad ng patibong, na maaari mong madaanan sa iyong paghuhukay, bago mo marating ang tamang lalim at lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito. Ngunit sa pagkakataon na ito,
Ang puzzle-type marker na makikita natin sa batong ito ay nagpapahiwatig ng open mouth. Ang mga markang may kinalaman sa anyong hayop katulad ng markang ito, na isang Hatsuji o shape marker, ay may iba't ibang interpretasyon at version, ngunit ang pinakamagandang version ng isang animal marker ay ang tinatawag na open mouth, dahil ang ganitong uri ng mga markang palatandaan, ay nagbibigay katiyakan, sa tamang direksyon papunta sa lokasyon, na kinalalagyan ng mga nakatagong deposito. Patunay lamang ito, na ang naturang Hatsuji na marka ay nagtuturo sa tamang lugar na dapat hukayin. Ngayon magbibigay ako ng isang halimbawa pagdating sa mga markang may kinalaman sa tinatawag na open mouth marker. Isang halimbawa nito, sa isang lugar na pinaghukayan, ay may nahukay kang isang pangilaliman na palatandaan. At ito ay isang snakehead marker, pagdating sa kahulugan ng isang snakehead na marka bilang pangilaliman na palatandaan. Ito ay nagbibigay babala sa isang nakakalason na patibong o poisonous trap. Ngunit pag ang markang nahukay mo ay isang hugis ulo ng ahas, at naka-open mouth, ito naman ay direktang nagtuturo sa tamang direksyon papunta sa lokasyon, kung saan nakabaon ang nakatagong deposito, ngunit ito ay nagbibigay babala, na ang mga nakatagong mahalagang bagay ay kontaminado ng isang lason na patibong, kaya mas maiging pag nahanap mo na ang kinalalagyan ng nakatagong deposito ay huwag mo itong basta-bastang hawakan, kung wala kang protective gear sa iyong mga kamay. Tapos, iba't pa dito. Pag ito, tas ito, may butas dito. Palagi ko malalim pa ito eh. Ayan. Ayan. Hindi ko lang masundot na mabuti. Ayan o. Ayan o. Halata po malalim.